Paano mag-register sa e-travel palabas ng bansa or yung departure na registration sa e-travel? Yan ang pag-uusapan natin in this video. Sana po ay makatulong sa inyo, lalo na doon po sa mga first time na bibiyahe palabas po ng ating bansa. So, una, kung hindi pa kayo nakapag-download ng eGovPH na app sa inyong mobile phone, mag-download po muna kayo at panoorin po muna ninyo itong video natin noong nakaraan kung paano mag-sign up at paano mag-verify ng eGovPH account para makapag-access ka ng e-travel. Pwede din sa browser, halimbawa kung kayo ay naka-desktop, i-type nyo lamang ng etravel.gov.ph. Makikita po ninyo itong e-travel. So, pwede po na dyan din po kayo mag-register para sa e-travel. So, ayan, mag-sign in. Pero, yung for me, is mas okay na mag-download ng eGovPH na apps. So, ito nga yung gamit ko, yung eGovPH apps para sa pag-register sa e-travel noong last travel namin papuntang Vietnam. So, nandito na tayo sa eGov. Kung okay na, kung nakapag-sign up na kayo at na-verify nyo na ang inyong account, click nyo lamang po itong travel dito. Tapos ito yung lalabas. So, pwede kang mag-add passport, lalo na kung ikaw ay OFW, para ma-activate mo ang OFW Pass and e-gate QR feature. Kung ikaw ay tourist, pwede nang hindi, diretso na dito sa skip for now. So, para sa pag-add ng passport, i-click itong capture your passport. Tapos, ito na yung lalabas. So, basahin mo muna yan, tapos I agree. So, kailangan dito, to continue, kailangan ay meron ka ng email, birth date, sex, nationality, photo, mobile signature, passport, PCN, full name, address. So, yan yung mga kakailanganin mong i-fill up sa pagpapatuloy ng e-travel registration. Kailangan mo rin ang detalye sa iyong itinerary at ang address kung saan ka pupunta. So, i-click na ang I agree para sa pagpapatuloy ng pag-fill up. So, lalabas ito. So, click mo itong new travel declaration. So, kung ikaw ay bibiyahe na may kasamang family member, so i-click mo itong add family member. Diyan ka papasok para mag-add ng family member. Anong ibig sabihin? So, pwedeng isa lang na eGovPH account or e-travel account ang gamitin ninyong buong pamilya. Balik, ikaw lang yung magsasign up sa eGov, tapos i-add mo lang yung mga kasama mo na family member mo, halimbawa, mga magulang mo or kapatid. So, new travel declaration muna para sa iyo. So, dito, travel registration, click ang for me, current user, at air. Tapos, piliin itong departure or leaving the Philippines dahil itong vlog natin ay para sa yung mga aalis ng bansa or yung departure. I-click ang continue. Pagka-click ng continue, ito na yung lalabas. Mag-start na tayo mag-fill up. So, dito sa personal information, piliin ang Philippine passport holder at automatic na may fill up ang iyong first name, middle name, at last name base sa nilagay mo sa iyong when you sign up for your eGovPH. Next na i-fill up itong sex, ang kasarian kung female or male. Ang birthday, i-click lamang itong maliit na calendar dito. Tapos, ang mobile number, ang citizenship kung ikaw ay Filipino, ang country of birth kung saan ipinanganak, ang passport number, ang passport issuing authority, passport issue date. So, lahat ng yan ay makikita lamang sa inyong passport sa first page kung saan nandoon ang inyong picture. So, sa passport issuing authority, pagka-click mo ng maliit na arrow dito sa gilid ay, ang lalabas dyan ay Philippines. So, nakasulat sa ating passport ay DFA Manila. Yung sa akin nakasulat ay DFA Manila. Pero, dito sa choices, Philippines ang piliin. Tapos, lagyan din ng occupation. Click ang next pagkatapos. So next, kailangan mo rin i-fill up ang iyong travel details. Kaya tulad ng sabi ko kanina, kailangan ang detalye ng iyong itinerary or ng iyong plane ticket. So dito na sa travel details, una yung purpose of travel. So dyan sa purpose of travel, ang mga pagpipilian dyan ay, halimbawa kung ikaw ay magbabakasyon lang, so piliin mo na lang ang holiday, leisure, or vacation. Tapos, kailangan din i-fill up ang flight information. So, dito din sa traveler type nga pala, so kung solo, ganun. So, sa flight information, name of airline, flight number, nasa itinerary mo lahat ng yan. Origin, airport of origin, so kung saang airport ka manggagaling, kung halimbawa sa NAIA ka or sa Cebu. So, piliin mo dyan. Click mo lang yung maliit na arrow at makikita mo lahat ng options ng pangalan ng airport. Sa traveler type nga pala, ang piliin mo ay aircraft passenger. Tapos, sa dulo, meron pang destination. So, kailangan din
pilian kung saan ang country of destination, kung saang bansa ka pupunta, ang airport of destination, ang date of arrival, kung kailan ka darating doon sa bansa na pupuntahan mo, at date of return kung kailan ka babalik ng Pilipinas. Kailangan mo din i-fill up ng destination address. Halimbawa, hotel ang iyong pupuntahan, so kailangan mong isulat ang kumpletong address. Then, click next. So, dito merong Philippine Customs Declaration na yung kasunod na part. So, kailangan mong i-declare sa currency declaration kung meron kang 50,000 above na dala na pera, kailangan mo yang i-declare, or more than 10,000 US dollars. So, kung below lang yung pera mo na dala, ay no ang iyong isasagot dito. So, do you have currency to declare? So, no. Kung yes, yes. Kung meron kang dala na more than 50,000 pesos or 10,000 US dollars. Kung wala, no. So, after that, kailangan mong pumirma dito. So, i-type mo lang dyan yung signature mo, tapos click ang next kung okay na. So, pwede din yan na i-erase kung hindi ka satisfied sa iyong perma. So, i-click mo lang itong clear, tapos may erase na yan. Tapos, perma ka ulit hanggang sa maging okay na ang signature mo, tapos click next. So, kanina, kung hindi ka nag-add family member doon kanina sa first part, pwede naman dito. Pagdating sa point na to, pwede kang mag-add family member. I-click mo lang itong maliit na blue, add family member. Kung nakapag-add ka na kanina doon sa first part, so magre-reflect na yan dyan yung pangalan ng iyong family member. Tapos, piliin mo sila kung yung mga kasama mo. Tapos, i-click na ang next. So, dito na tayo sa new travel declaration summary. So, make sure to review kung tama lahat ng detalye dito bago ka mag-confirm. Pagkatapos mong i-confirm, so ayan na, meron na tayong QR code para sa e-travel registration. Ito na yung i-present mo doon sa customs. So, i-swipe mo lang siya doon sa scanner. Pero yung sa amin, palabas ng bansa ay hindi na kami dumaan sa customs dahil ayon sa immigration officer, ay connected na sa kanila yung e-travel registration. So, bali nakikita na nila doon sa kanilang computer na nakapag-register na kami. Pero pagbalik, galing Vietnam, pagbalik on the arrival on the Naiya Airport, so nag-ano pa kami, after immigration, dumaan kami sa customs para mag-scan ng QR code. So, ganyan lang kasimple mag-register sa e-travel. Importante, mayroon ka ng itinerary at passport ready para sa mga information na dapat i-fill up. Tapos, kailangan ikaw mismo yung mag-sign up sa eGovPH dahil kailangan mong mag-selfie. So, panoorin nyo yung previous video natin kung paano yung pag-sign up sa eGovPH at pag-verify ng account kung medyo naguguluhan po kayo. So, sana nakatulong po sa inyo ang video na ito. Thank you for watching. Huwag kalimutang mag-like and subscribe.